Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagbukas ang pelikula sa isang 12 anyos na ballet dancer na nagngangalang Abigail na nag-eensayo ng mag-isa sa isang teatro. Sa labas, nakita namin ang isang grupo ng 6 na kriminal na nagbabalak na dukutin siya. Sumakay si Abigail kasama ang kanyang driver at umuwi pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Bago siya dumating sa kanyang bahay, matagumpay na nahak ng isang hacker ang sistema ng seguridad, pinapayagan ng 3 tao na makapasok sa harap ng pintuan. Ilang sandali pa, umuwi si Abigail at sinubukang magpahinga sa isang silid, ngunit biglang nagpakita ang mga kidnapper. At patahimikin siya, na nawalan ng malay. Pagkatapos ay dinala nila siya sa labas at hinayla papasok kanilang van. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa isang lumang mansyon kung saan ang utak nila, si Lambert, tinatanggap sila. Dinala si Abigail sa isang silid, walang malay, kung saan siya nakapusos at nakatali sa kama. Pagkatapos ay nakilala namin ang kidnapping crew, na binubuo ng 6 na miyembro na nagngangalang Frank, ang dapat na pinuno, na nag-drop ng record number ng F-bomb at hindi sigurado kung gumagana ito, si Joey, isang dating medic, si Dean, ang getaway driver, si Peter, ang muscleman, si Sammy, ang hacker, at si Rickles, ang sniper. Gayunpaman, hindi ito ang kanilang mga aktwal na pangalan, ngunit sa halip mga pangalan ng code na itinalaga ni Lambert. Hinihiling niya sa kanila na huwag ibunyag ang kanilang mga tunay na pangalan o background dahil 24 na oras lang ang operasyon. Kinumpista din niya ang kanilang mga telepono upang matiyak na ang confidential ang operasyon. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Lambert sa grupo na ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na, at ngayon kailangan lang nilang bantayan ang babae. Nang magtanong si Joey tungkol sa ama ni Abigail, inihayag ni Lambert na siya ay isang napakayamang tao na malapit ng maging $50 million na mas mahirap. Tinitiyak niya sa kanila na pagkatapos mabayaran ng ransom, ang bawat miyembro ay makakatanggap ng $7 million at maaaring pumunta sa kani-kanilang paraan. Pagkatapos ay sinabi ni Lambert na makikita niya sila pagkatapos ng 24 na oras at aalis ng mansyon. Mamaya, silang lahat magsimulang uminom, maliban kay Joey, na nagsasabing kailangan niyang makasama ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Nagsimulang manghula si Dean backstories ng lahat, ngunit sumabad si Joey at sinabing mali niya ang lahat. Yung iba tumaya pero kung mahulaan niya ng tama ang kanilang mga kwento. Tama ang hinuha ni Joey na si Frank ay isang pulis, si Peter ay isang mob enforcer para sa Quebec Mafia, at si Sammy ay mula sa isang mayamang pamilya na nakikisali sa gawaing kriminal para sa kasiyahan. Bilang tugon, tama rin na itinuro ni Frank na si Joey ay isang dating junkie. Si Frank mismo ay dating douchebag pa rin pero dati rin siya. Nang marinig ito, medyo kinabahan si Joey at pinuntahan si Abigail, nagising at lubhang nababalisa. Nagsuot siya ng maskara at maingat na tinanggal ang pirang sa dalaga. Binanggit niyo ni Abigail masakit ang kanyang mga kamay, kaya niluwagan din ni Joey ang kanyang cuffs. Nagsimula silang mag-usap, at ibinahagi ni Joey na mayroon siya isang anak na kasing edad niya. Ang batang babae ay natakot at naniniwala na siya ay maaaring mamatay, ngunit si Joey tinitiyak sa kanya na hanggat kumilos siya at binayaran ng kanyang ama ang ransom, ligtas siya. Kahit si Pinky ay nangako kay Abigail na hindi niya hahayaang masaktan siya ng sinuman. Gayunpaman, sinabi ng maliit na batang babae na ito walang kabuluhan ng buong operasyon dahil walang pakialam ang papa niya sa kanya. Humihingi din siya ng tawad kay Joey para sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Nang marinig ito, natakot si Joey at bumaba siya sa hagdanan para makipagkita kay Frank. Ipinaalam niya sa kanya na ipinahiwatig ng batang babae na ang kanyang ama ay marahas at nagtanong kung kilala niya kung sino siya. Sinabi ni Frank na wala siyang ideya at gusto niyang makita si Abigail mismo. Wala siyang kamalay-malay na nakapiling pala siya ay tinanggal, kaya siya nagpanik. Pagkatapos ay binyantaan siya ng baril at tinanong kung nakita niya ang kanyang mukha. Sumagot si Abigail na hindi, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Frank. Pinipilit niya ito para ibunyag niya ang pangalan ng ama, at sa wakas ay sinabi niya ang pangalang Christoph Lazar. Gulat na gulat, bumaba si Frank at iginiit na aalis na siya. Nataranta yung iba, so he explains that the girl they basta inagaw ay ang anak ni Christoph Lazar, isang kilalang kriminal sa ilalim ng mundo. Lahat nagsimulang magpanik, at iminungkahi ni Joey na tumawag na lang sila sa telepono at umalis, ngunit nag-aalala si Frank dahil nakita na ni Abigail ang kanyang mukha at nakikilala siya. Iminungkahi niya ang pagpatay sa kanya, ngunit tumanggi si Joey at pinaalalahanan ang grupo ng 7 milyon gantimpala ng dolyar. Dahil dito, nagpasya silang ipagpatuloy ang operasyon. Makalipas ang ilang oras, sinimulan ni Dean na galugarin ang bahay at natagpuan ang kanyang sarili sa isang madilim na silid. Sa dingding, may ilan mga vintage na larawan, at ang isa sa mga babae sa kanila ay kamukha ni Abigail. Ipinagpatuloy niya ang paggalugad at tumungo sa basement, kung saan biglang bumukas mag-isa ang isang pinto.
Siya ay natakot at sinubukang tumakas, ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanya papasok. Sa sandaling iyon, narinig ni Sammy ang kanyang mga hiyawan at nagmamadaling pumuntahan at imbestigahan. Hindi nagtagal ay nakita niyang patay si Dean, naputol ang ulo sa katawan nito. Nagsisimula siyang sumigaw at agad na tinawag ang iba, na kinilabutan din sa eksena. Sa kasunod nito ang insidente, binanggit ni Joey ang kilalang hitman ni Lazar, si Valdez, na kilala sa pagpugot ng ulo sa kanyang mga biktima. Lumalabas na nahuli ng FBI ang tatlong nangungunang miyembro ng gang ni Lazar sa New York ng maraming taon kanina. Sila ay pinananatiling ligtas sa isang hotel bago ang kanilang paglilitis, na may mga security guard na nakalagay sa paligid ng bawat isa sulok. Kinaumagahan, nakagugulat na natuklasan ng FBI ang lahat ng tatlong patay, naputol ang kanilang mga ulo, at nawawala ang kanilang mga organo. Nakapagtataka, ang silid ay na-access lamang sa pamamagitan ng isang pinto at isang bintana sa ika-23 palapag. Dahil sa takot, ang grupo ay nagmamadaling tingnan si Abigail, na nasa silid pa rin. Si Rickles ay nabalisa sa mga pangyayari at nagpas siyang umalis. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang lumabas sa harap ng pintuan, natuklasan niya ang isa pang nakaharang na pinto sa harap nito. Siya at ang isa pa ginagawa ng mga miyembro ang lahat ng pagsisikap na masira ito, ngunit walang pakinabang. Gawing mas malala ang mga bagay, ang kanilang mga aksyon ay nag-trigger ng isang sistema ng seguridad na nagsasara ng lahat ng mga bintana at pinto, pagkulong sa kanila sa loob. Nang maglaon, pinuntahan ni Joey si Abigail at tinanong kung may bumisita sa kanya maliban ang lalaking may salamin, ibig sabihin ay si Frank. Ang batang babae sa una ay tinanggihan ito, ngunit sa kalaunan ay inaangkin na ang masasaktan siya ng lalaking nakaglas kapag isiniwalat niya ang sikreto. Pagkatapos ay nagsisinungaling siya na ang lalaki ay nagtatrabaho para sa kanya ama at ang kanyang pangalan ay Valdez. Nang marinig ito, pinuntahan ni Joey si Frank, ngunit bigla niyang narinig ingay. Tumalikod siya at napansin niyang nakatayo si Rickles na kakaiba. Lumapit ito sa kanya, pero nakakatakot na makitang siya ay nasugatan ng gusto. Bago pa makapagsalita si Rickles ay pumanaw na siya at bumagsak sa kanya. Sa susunod na eksena, muling tinipon ni Joey ang grupo at inakusahan si Frank pagiging Valdez. Inihayag niya ang sinabi ni Abigail sa kanya kanina at iginiit na pinatay niya ang 2 tao. Sumagot si Frank na hindi ito totoo at sinusubukan lang ng babae na manipulahin siya para lumiko laban sa isa't isa. Siya ay nagpasya na siya ay sapat na at inutusan si Peter na patayin ang babae. Ang Obliges ang huli at nagpatuloy na barilin si Abigail, ngunit pinigilan siya ni Joey sa tamang oras. Ang iba dumating din sila at nagkakaroon sila ng pagtatalo kung dapat nilang patayin ang babae o hindi. Sa panahon ng sa pagkakataong ito, napansin ni Sammy na madaling tinanggal ni Abigail ang kanyang mga pusos. Sinusubukan niyang bigyan ng babala ang iba, ngunit biglang nag-transform si Abigail bilang vampira at inatake si Peter. Pagkatapos ay binaril siya ni Frank sa mukha at saglit na tila patay na siya, ngunit makalipas ang ilang segundo ay bumangon muli si Abigail at nagsimula umaatake sa kanilang lahat. Sa kalaunan, ang grupo ay namamahala na tumakas at ikinulong siya sa loob ng silid. Sa sandaling ito, napagtanto nilang totoo ang mga kwento tungkol sa imposibleng pagpaslang kay Valdez dahil si Abigail ay si Valdez at siya ay isang vampira. Nagsisimula silang mag-isip kung paano haharapin kanya at isaalang-alang ang paggamit ng mga pangunahing trope tulad ng bawang, cloves, krus, pilak na bala at steak. Pumunta si Sammy at kumuha ng mga sibuyas, sa pag-aakalang ito ay bawang. Ang sabi niya ay dahil hindi siya chef, pero ang totoo kasi wala siyang utak. Pagkatapos nito, pumunta ang lahat maliban kay Joey harapin si Abigail, ngunit casual siyang sumasayaw sa bangkay ni Dean. Pagkatapos ay inaatake siya ni Sammy ng bawang, ngunit madali siyang nasupil ni Abigail. Pagkatapos ay inihagis niya si Pedro sa lupa at tinamaan ang dibdib nito sariling krus, na nagpapadugo sa kanya. Samantala, tinangka ni Frank na saksakin siya ng isang kahoy na tulus, ngunit dinasarmahan siya nito at sa halip ay sinaksak ang kanyang binti. Maraming ulit niyang sinasabi ang salitang F. Pakiramdam na talo, bumaba ang tatlo kung saan ginagamot ni Joey ang kanilang mga sugat. Iminumungkahi niya na habang si Abigail ay tila halos hindi masisira, may pag-asa pa. Naaalala niya kung paano ang tranquilizer ang iniksyon ay nagtrabaho sa kanya nang siya ay dinukot sa kanyang tahanan. Sa makatuwid, nagmumungkahi siya ng isang plano upang hulihin muli si Abigail at bigyan ng gamot. Kasunod nito ay naghiwalay silang apat at nagsimulang hanapin si Abigail. Si Peter ang unang inatake, kaya tumakas siya at ikinulong siya isang silid, ngunit madaling nasira ng vampira ang pinto at hinabol siya habang nagbabale at shit. Pagkatapos ay nakita ni Abigail si Frank at tinangka siyang sikol hanggang mamatay. Kapag sinubukang makialam ni Sammy, kinakagat niya ang isang braso niya. Sa kalaunan, tumalon si Peter sa kanya, inipit siya sa lupa habang si Joey nag-i-inject sa kanya.
Dahil dito, mabilis na nawalan ng malay si Abigail. Paggising niya, hinahanap niya ang sarili niya nakakulong sa isang hole na bakal. Pagkatapos ay isiniwalat ni Abigail sa grupo na si Lambert, na umupo sa kanilang lahat, nagtatrabaho para sa kanyang ama. Ipinaliwanag niya na pinlano niya ang buong bagay sa pagkidnap para lang sa kasiyahan, at papatayin niya silang lahat. Kasunod nito, si Abigail ay nagpapatuloy na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng bawat miyembro ng silid. Ibinunyag niya na ang tunay na pangalan ni Sammy ay Jessica, isang hacker na minsang nagnakaw isa sa mga subsidiary ni Lazar. Ang tunay na pangalan ni Peter ay Terence, at bahagi siya ng isang mob gang na nagnakaw mula sa negosyo ni Lazar. Ang pangalan ni Frank ay Adam Barnett, isang detective na nagtrabaho ng palihim at nahuli ang mga miyembro ng gang ni Lazar sa New York. Sa wakas, nandyan si Joey, na ang tunay na pangalan ay Ana Lucia. Siya ay isang field medic na sumire sa kanyang karera matapos maging guman sa morphine. Binanggit ni Abigail na si Joey ay nagsimulang magtrabaho bilang isang underground medic hanggang sa manik niya ang art area ng isang mahalagang tao sa grupo ni Lazar habang nasa ilalim ng impluensya. At ang lalaking namatay kanina, ang kanyang aktwal na pangalan ay Shaggy, at minsan ay nagbongrip siya at hinaipan ito sa mukha ng isa sa mga lalaki ni Lazar. Pagkatapos ay ibinunyag niya na pinagsama niya ang lahat upang maghiganti sa ngalan ng kanyang ama. Nag-aalok din siya na iligtas ang buhay ng sinumang tutulong na palayain siya. Nang marinig ito, sinubukan ni Peter palayain siya, ngunit binaril siya ni Joey. Pagkatapos ay dinala niya siya para sa paggamot at hiniling kay Frank na bantayan Abigail. Minsang nag-iisa, sinubukan ng babaeng vampira na manipulahin si Frank para buksan ang pinto, ngunit siya hindi kumikibo. Bilang resulta, siya mismo ang bumukas ng pinto at sinimulang salakayin siya. Kinalabasan nagkunwari lang siyang nakakulong para makagulo sa grupo. Abigail noon nagpatuloy upang patayin si Frank, ngunit bago niya magawa ito, dumating si Joey at binasag ang isa sa mga panangga sa bintana. Ito ay nagpapahintulot sa sikat ng araw na makapasok sa silid, at ang kamay ni Abigail ay lubhang nasunog nito. Pagkuha-bentahe ng pagkakataong ito, tumakbo sina Frank at Joey sa library kasama ang iba. Sila mapansin na ang sikat ng araw ay nagmumula sa isang partikular na bintana at mapagtanto na ligtas sila doon hanggang madaling araw. Pagkatapos, iminumungkahi ni Sammy na dapat mayroong pinagmumula ng kuryente sa loob ng bahay. Kung kaya nila hawakan iyon, madali niya itong sirain, na magreresulta sa pag-alis ng mga kalasag. Pagkatapos ay sinabi ni Frank, kaya ano ang iyong tatanggalin sa saksakan ng bahay? Na isang mahusay na linya. Ang grupo gusto niya ang kanyang ideya, at naghiwalay sila sa mga pares para hanapin ang pinagmumulan ng kuryente. Makalipas ang ilang sandali, nagpatugtog muli si Abigail ng musika at kontrolado niya si Sammy, na kanina pa nakagat. Sammy agad nag-transform sa isang vampira at inatake si Peter matapos itong patayin ng brutal. Nagsisimula siya ng ballet sumasayaw sa ilalim ng kontrol ni Abigail. Napakagaling niyang gumawa ng vampire ballet. Ilang sandali lamang matapos, dumating sina Joey at Frank sa eksena at napansin nilang kakaiba ang kinikilos ni Sammy. Sinasabi niya sa kanila na si Pedro ay patay na at nagsimulang tumawa ng kakaiba. Nang makita ito, ang dalawa pa ay nagsimulang tumakbo palayo habang hinahabol sila ni Sammy. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa silid-aklatan at naghahanap ng kanlungan sa sikat ng araw. Sinubukan ni Sammy na sundan sila, ngunit pinaliwanagan siya ni Joey sa pamamagitan ng salamin, na naging sanhi ng kanyang kabuuan katawan upang sumabog sa mga piraso. Ginamit ng pelikulang ito ang lahat ng peking dugo sa buong Ireland, at naniniwala ako ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang lihim na pintuan ng bookshelf at pumasok sa loob sina Joey at Frank. Malapit na sila dumating sa isang control room kung saan sinusubaybayan sila ni Lambert mula pa noong simula. Sinusubukan nila atakihin siya, ngunit madali niyang nasupil ang mga ito, dahil isa rin siyang vampira. Sa matinding sandaling ito, Lambert sa wakas ay isiniwalat ang buong katotohanan. Ibinunyag niya na ginawa siyang vampira ni Abigail sa 2 taon kanina. Simula noon, pinilit niya itong akitin ng regular dito ang mga kaaway ng kanyang ama. Sa kabila ng pagkakaroon kawalang kamatayan at mga kakayahan na higit sa tao, si Lambert ay nagsawa sa pagkuha ng mga utos mula sa kanya at ni Abigail ama. Pagkatapos ay binigyan niya si Frank ng isang alok na maging isang vampira mismo at tumulong na kontrolin ng imperyo ni Lazar. Nang marinig ito, natuwa si Frank at agad na tinanggap ang alok. Lambert pagkatapos ay itinabi si Joey at sinimulang kagatin ang leeg ni Frank. Kusang loob din niya itong pinainom sa kanya dugo ng vampira para tumaas ang kanyang lakas. Kapag kumpleto na ang pagbabago ni Frank, hiniling sa kanya ni Lambert patayin si Joey bilang kanyang unang biktima. Gayunpaman, double crosses niya si Lambert at nag-drive ng stake sa kanya puso, pinatay siya kaagad. Mas maraming dugo, mas maraming F-bomb,
at pinutol ni Dan Stevens ang pinakaastig na vampira pose na matagal ko nang nakikita. Pagkatapos nito, inilipat ni Frank ang kanyang atensyon kay Joey at sinubukang patayin siya, ngunit si Abigail ay dumating sa parehong oras at nakipag-away sa kanya. Sa kanyang bagong lakas, si Frank madaling madaig siya at inumin ang kanyang dugo. Ito ay gumagawa ng kanyang napakahina at siya ay bumagsak sa lupa. Samantala, si Joey ay nagmamadaling pumunta sa control panel at i-deactivate ang mga hakbang sa seguridad. Sinubukan niyang tumakas sa mansyon ngunit nakita niyang nakaharang ang labasan na ikinadismaya niya. Ilang sandali lamang matapos, kinonto siya ni Frank at sinimulan siyang ihagis sa paligid na parang isang sako ng patatas. Gusto niyang baligtarin siya sa isang vampira na kaya niyang kontrolin. Sa isang punto, nilapitan ni Abigail si Joey at sinabing siya rin mahina para talunin siya mag-isa. Dahil siya ay nagiging mas mapanira, ang mga batang babae ay nagpasya na makipagtulungan at wakasan si Frank sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ngunit kahit na sa kanilang pinagsamang pagsisikap, hindi nila kayang saktan siya. Sa halip ay sinunggaban niya si Joey at nauwi sa pagkagat nito. Iniisip na ngayon ni Frank gagawin ni Joey ang anumang iutos nito sa kanya, kaya inabutan niya siya ng istaka at inutusan siyang patayin si Abigail. Nagkunwaring gumagalaw si Joey patungo sa batang babae, ngunit agad itong tumalikod at sa halip ay inaatake siya. Sumama rin sa kanya si Abigail at pagkatapos ng matinding away, nagawa nilang masupo. Pagkatapos ay itinulak nila ang isang tumama sa puso ni Frank hanggang sa sumabog ang buong katawan niya. Mas maraming dugo, wala ng F-bomb. Nasa pagkatapos, nagpasalamat si Abigail kay Joey at ipinaalam sa kanya na nakalaya na siya mula sa sumpa ng vampira dahil patay na si Frank. Ito ay nagpapagaan kay Joey at naghanda siyang umalis, ngunit pagkatapos ay nahaharap siya ng ama ni Abigail, si Christoph Lazar. Sinubukan niyang patayin siya dahil sa pagkidnap sa kanyang anak, ngunit si Abigail pinipigilan siya. Ipinaliwanag niya na iniligtas ni Joey ang kanyang buhay ngayon at nakikiusap sa kanya na huwag siyang saktan. Pagdinig ito, nakaramdam ng pasasalamat si Lazar at nagpasya na hayaan siyang umalis. Ang pelikula ay nagtatapos sa nakikita natin nakatakas si Joey sa mansyon, basang-basa sa dugo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumabas. Salamat sa panunood.